Hello guys, this is Za and this is Za Canada Vlog and we have something to talk about again and this is one of the controversial topics. Isa ito sa mga hindi masyadong pinag-uusapan pero obvious na nangyayari ngayon especially sa hirap ng buhay dito sa Canada. Napapansin ko lang that there are so much people here nowadays, especially here in Canada, who choose not to have babies but have dogs instead. And yan ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to. Why there are people who choose dogs instead of babies. Sa ating mga Pilipino is the pressure is real. Ibig sabihin, especially kapag pag umattend ka ng isang baby shower or ng isang binyag, may isang tita or tito mo or lola mo magsasabi, "Uy, ikaw naman, kailan ka naman? Kailan namin isa-celebrate ang baby shower mo?" Pero nung nagkaroon ako ng aso or nagkaroon ka ba ng aso, sinabi na, may nag-congrats ba sa'yo? May nag-congrats ba? Uy, kagaya ng pagko-congrats nila sa pagkakaroon ng baby or pagkakaroon ng isang anak. So, wala or bihira yung mga tao magko-congrats sa'yo. Usually, ilalike nila, ilalove. Ang cute. Pero walang magko-congrats sa'yo kapag nagkaroon ka ng bagong anak na fur baby. Okay? Isa yan sa mga bagay-bagay rin na pinipressure, especially sa mga Pilipino. Minsan, kala mo sila yung nag-i-invest sa reproductive system natin. Bakit ko pinili na magkaroon muna ng aso? Once again, this is not something that we planned, but this is something that it just happened. Okay? So, dogs don't talk back. Hindi nila sinasabi at the end of the pag malaki na sila, hindi nila sasabihin na, "You're ruining my life, mom." Di ba? "Can you stop doing that, mom?" Wala sila sinasabing ganyan. Tahimik lang sila. Okay? Tapos, ako ang policy maker. Ibig sabihin, walang curfew, walang tuition fees, puro cuddles lang, hugs and cuddles lang sa mga aso. Tapos, emotional support to the highest level. Sila yung nabibigay sa akin ng emotional support. Or siya, sorry, not sila. Isa lang naman ang fur baby ko, si Summer lang. So, emotional support. Next is walang drama. Zero, as in zero drama. Happiness lang ay binibigay sa akin ni Summer. Walang drama. And hopefully, wala talaga. Maliit ang gastos dahil food lang naman, tapos occasional vet bills, and then vitamins, yun lang naman. Tapos walking to the park. They will not grow up and say, eventually, if you pag hindi nila na sunod ang gusto nila, wala magsasabi sa'yo na, "I hate you." Kasi may mga bata na ganyan, napapansin ko na sa Gen Z, lalong nag-i-improve yung technology or lalong gumaganda ang mga social media, the more na nagiging liberated ang mga bata to the point na they hate their parents so much. And hindi na nila naisip na kung paano yung hirap na ginawa ng mga magulang nila para sa kanila. And my dog will only say, "I love you." Even without vocalizing it, even without telling that, you'll feel that they'll love you. And the reality of living in Canada is no joke. Kapag may anak ka dito, I'm not saying once again, this is not a vlog
asking you to have dogs instead of having children. Again, buhay nyo yan. What I'm just telling you is my personal experience and what I'm currently doing right now. So right now, cost of living pa lang dito sa Canada is napakalaki. Okay? Dito sa Canada, mga presyo ng gulay, yung kangkong nga na binili namin last time, imagine mo, ewan ko kung magkano na ba presyo ng kangkong dyan sa Pilipinas ngayon. Paki-comment ka. Kasi last time, nung 2014 ba? Tagal na rin, di ba? 2040, ay hindi naman. Umuwi nga pala kami ng 2022. Yan, 2022. Sige, 2022, nung umuwi kami, and nag-stay kami sa Pilipinas for a year. Ang presyo ng kangkong at that time, isang tali is nasa 10 piso lang. Okay? Yan ang presyo. Pero dito, nagmamataas ang mga kangkong. Kala mo, may gold na nakasingit sa mga, bawat isang dahon. Ang presyo ng kangkong dito is $5. $5. Isang 1 pound. Yeah. 1 pound of kangkong is $5. So, i-times nyo. 5 times 40. So, more or less, nasa 200 siya. Isang tali lang yun. Isang maliit na tali na kung tutuusin, mabibili mo lang sa Pilipinas ng 15 or 20 pesos. So, dito, nasa $5 siya. Mahal. So, the next one is yung rent. Kapag may anak ka dito, hindi pwedeng sama-sama kayo sa isang kwarto. Kailangan may sarili silang kwarto. Sariling kwarto nyo as mag-asawa and then sariling kwarto as yung bata. Hindi pwedeng studio lang. Against the law kasi. Against the law, dapat may certain number of children lang or certain number of person ang nakatira sa bawat bahay. Next, of course, yun ang sinasabi ko kanina, yung groceries. Alam naman, hindi mo pa kainin yung anak mo. Kumakain niyan 3 beses sa isang araw. Umiinom ng gatas, umiinom ng vitamins at kung ano-ano pa. Nakasama sa budget ng grocery mo. Next is daycare. Yan ang nakakalula. Isa sa mga bagay-bagay na kailangan mong i-consider kung dadalhin mo ang anak mo dito sa Canada. Daycare. Hindi yan pwedeng mag-isa sa bahay. Kahit marunong pa yan magsaing, kahit marunong niya pang alagaan ang sarili niya mag-isa, hindi pwede. So, kailangan mo siyang isend sa daycare or kailangan na ng nanny na kasama ng bahay. Nakasama ng bata. Okay? So, daycare. So, going back to daycare cost is $1,200 to $1,500 per month. Depende kung public or private at depende kung gaano katagal, kung gaano kahaba mo iiwan yung bata sa daycare. You can hire a nanny pero mas mahal kasi nga per hour yung sahod nila. Dito, hindi kagaya sa Pilipinas na per month, pwede mo siyang bigyan ng salary dito per hour. Minimum is $19 more or less or $18. So, kung 8 hours, i-times nyo na lang kung magkano magiging salary nila per month. Ayun. And when people ask me, when do you want to have kids? Or when are you going to have your kids? Lagi ko sinasagot ganito lang. Fingers crossed. Which means that kung anong ibigay ni Lord, masaya ako. Kung hindi, okay. Pag wala, edi okay din. Kapag meron, okay. Pag wala, edi okay din. So, living in Canada with children is very hard. Again, no hate, full of respect sa mga magulang na merong mga toddlers na anak or mga infant na anak dito sa Canada. Hindi ko alam kung paano nyo napagsasabay-sabay yan lahat. It's really hard. I have this friend na single mom siya. She has 2 kids and hirap na hirap siya kasi
hirap na hirap siya kasi she's working full-time with me in the daycare too. And then, hindi niya alam kung paano niya iba-budget yung oras niya na nagwo-work pa rin siya ng full-time at the same time, nagagabayan niya pa rin yung mga anak niya. They are not toddlers anymore. Yung isa siguro nasa 7 or 9. But still, she's really trying her best to support them or to guide them. Kasi you need energy. Syempre, yung energy mo as an ECE, kailangan full of energy ka. And then, having the energy again to deal with your children, you need a different kind of energy too. And of course, money. Money. Paano mo sila pag-aaralin or paano mo sila bibigyan ng pagkain sa araw-araw? Health, of course, and then patience. Kailangan yan lahat para lumaki na maayos yung anak. And again, love ko ang mga bata. Kasi nga kaya nga pansinin nyo, nagtatrabaho ko as an early childhood educator because I enjoy my job. I enjoy my job so much and I enjoy dealing with children. Natutuwa ako sa mga facial expression nila, especially kung masaya sila or kahit minsan umiiyak sila, ang cute pa rin nila. Pero probably this is having a child in Canada is not for everybody. Siguro right now hindi pa sa amin ibinibigay ni Lord. Yung buhay na binibigay sa amin kasama yung fur baby namin is okay. It's okay even though my baby has 4 legs. It's definitely okay. If it happens, thank you Lord. If it doesn't, thank you Lord pa rin. So kapag nangyari siya, then it's a blessing, and if it's not, it's a blessing too. I keep on telling in this vlog, na paulit-ulit kong sinasabi, na always count your blessing. Ibig sabihin, kaya hindi ibinigay sa'yo yung mga bagay-bagay na yan, kasi hindi ka pa ready or hindi ka pa handa. Baka mahirapan ka, or baka may challenges na dumating sa'yo, and then, hindi ka handa. So yan, you always have to be thankful. Hindi porket wala kang anak is kulang ka. No. So always count your blessing. So the final message in this vlog is not everybody follow the same path. So some choose their career, some choose to have their own kids, some choose to have their own family. Yung iba naman, they choose their dogs, just like me. I choose my fur baby Summer. All valid, all beautiful. Lahat yan maganda sa paningin ng Diyos. And live your life to the fullest. Hindi mo kailangan makinig sa iba, or you don't have to insist to everybody to have their own kids. So life is not one size fits all. Okay? So, kailangan ko pa bang explain yan? Hindi pare-pareho. Again, hindi pare-pareho. So, kung may kapitbahay ka na ganyan, na magtatanong sa'yo, or kakilala mo, kaibigan mo, or kung sino man na magtatanong sa'yo na kailan ka magkaka-baby, isa lang ang sagot mo. Next time na po pag may promo na yung mga stork, yung mga nagdi-deliver na stork. And that's the end of my video. If you like this, don't forget to like and subscribe and comment below kung gusto nyo magka-baby or kung ayaw magka-baby. Share me your ideas or your thoughts kung bakit yan ang pinili nyo. Okay? Again, my name is Za, at laging tatandaan, hindi importanteng maraming pera, basta may peace of mind. I'll see you again next time. Goodbye.